Ay nagtataka sa naging desisyon. Kung matatandaan mo sa programa natin, sinabi na natin yan. Hmm. Malabo na yung ma-reverse kasi unanimous eh. Unanimous. Biro mo, ilan sila? Tatlo. 13 dahil yung isa ay mag-participate. Hindi ko naman maintindihan. Baka ayaw siya mag-participate. Yung isa naman palagi naglilibo bamses. Hindi ko rin maintindihan. Bakit puro takot na mag-participate? Kailangan, kung ano yung opinion nyo, labas nyo kahit anong magiging kalagayan after the decision by you. Yung 13, talagang ganun pa rin ang desisyon nila. Tapos, itong mga kontra, nako, siyempre, nagwawala. Parang mga asong ulol na nagagalit sa Korte Suprema. Ang problema, pag kontra sa kanila ang desisyon, mali ang Korte Suprema. Pag pabor, praises to high heaven sila. Alam po ninyo, ang Korte Suprema ay may kapangyarihan. At tama na binigyan sila ng kapangyarihan na i-resolve ang anumang kontrobersya o yung hindi pagkakaunawaan ng mga samangay ng gobyerno o ng gobyerno at isang mamamayan o ng mga korporasyon laban sa korporasyon at mamamayan laban sa mamamayan o mamamayan laban sa gobyerno. Kasi kung walang magbibigay ng hatol sa mga away na ganito, magulo tayo, may chaos, chaotic tayo. Kaya dapat talaga ang Korte Suprema tama ang inilagay ng mga framers, yung mga gumuhit ng konstitusyon. Kailangan may referee kung sa basketball. Malaman mo kung anong tama, mali. Hindi yung binigyan na nga ng kapangyarihan, pag ayaw nila, hindi akma sa kanilang kaisipan. Nako, mali. Overreach. Intrusion. Ang katotohanan yan, politika, namumulitika kayo. Hindi nyo matanggap ang desisyon. Kasi ang political thinking nyo, ideology nyo, pabor kayo na yurakan ang dangal at sirain ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mag-ama. Yan ang agenda nyo. Kaya lahat ng tama para sa kanila, mali para sa inyo. Yan ang katotohanan dyan. You cannot go beyond your political leanings. Hindi nyo malaktawan. Kaya kayo nagiging bias, hindi fair ang inyong mga opinion sa isang bagay. Kailangan, kahit anuman ang ideolohiya nyo, anuman ang politika nyo, meron tayong tinatawag na rule. Hindi lang rule of law. Sabi nga ni Justice Leonen, rule of just law. Ang pamamaraan ng isang makatarungang batas. Hindi lang pamamaraan ng batas, kung hindi pamamaraan, rule, ng just law o makatarungang batas. Kailangan meron tayong ganyan. Kaya kayo, tanggapin nyo na. Merong iba dyan, hindi nga abogado, kaya nito Soto, hindi naman abogado, nagdudunong-dunungan. Asus Mario, ano ba yan? Ilagay niyo mga sarili niyo sa dapat yung kalalagyan. Huwag niyo, do not expose your ignorance. Do not litter the atmosphere, your legal ignorance. Yung mga katangahan nyo. Pwede po ba? Tumigil na kayo. Nakakasuffocate. Pag bigay ng opinion, wala kayong karapatan magbigay ng opinion. Batas ang pinag-uusapan. Hindi ka naman abogado. Salita ka ng salita. Yun ang mga kontra, yung mga dilaw. At saka kung sino pa, mga kontra. Nako, ang buti pa si Soto, hindi abogado. Kasi nga, kahit na abogado yung nagtatanggol sa kanya, bias din kasi. Hindi sila makalaktaw sa kanilang mga politikang pananaw na kontra sa mga Duterte. Iyan ang problema.
Kaya natatawa na lang ako Yes. sa mga ito. I'm really amused by the reaction. Ito namang pati yung mga ibang justice tanggapin nyo na. Kayo dati na kayong nakaupo noon. Ha? Nakaupo na kayo noon eh. Nung nakaupo kayo, pag nagbigay kayo ng desisyon na kinokontra kayo, hindi ba nagre-react din kayo? Kami ang nakaupo rito. Sundin nyo kami kasi kami binigay ng kapangyarihan. Ngayon nagretiro na kayo at hindi ayos sa politika ninyo, sa kaisipan nyo, kahit na hindi politika. May complaining kayo, sila mga nakaupo. Tanggapin nyo na, retired na kayo wala na kayo. Tapos na ang inyong panunungkulan. Wala na kayong kapangyarihan. Meron pa kayong tinig o boses, pero wag niyong ipagpilitan. Unanimous na nga Yes, attorney, actually kaugnay nga po dyan ay eto, bigyan na dugtungan ko lang kay Senator Tito Soto. Ipinahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na tuluyang ibasura ang apela ng House of Representatives upang baligtarin ang ruling na nagdedeklara bilang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagtibay rin ng Korte Suprema na walang jurisdiction na kuha ang Senado sa impeachment proceedings. Ayon kay Soto, ang desisyon ay isang malungkot na araw para sa mga mag-aaral at nagtuturo ng constitutional law dahil ani ay nagkaroon ng judicial overreach na nagresulta sa hindi konstitusyonal na pagbabago ng konstitusyon. Tinawag din niya itong judicial legislation at isang malinaw na panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura dahil umano sa paglalatag ng Korte Suprema ng bagong patakaran para sundin ng Kongreso sa impeachment. Dagdag pa ni Soto, dahil sa naturang desisyon, ang impeachment ay halos hindi na umano maisa sa katuparan. Nilinaw ng Korte Suprema ang ika-4 na impeachment complaint na inihain noong Pebrero 5 ng nakaraang taon ay ipinagbabawal ng konstitusyon dahil lumabag ito sa patakarang hindi maaring magsimula ng higit sa isang impeachment laban sa iisang opisyal sa loob ng isang taon. Ipinalawanag din ng Korte Suprema ang kahulugan ng initiation ng impeachment at itinuring na ang mga session days ay tumutukoy sa mga araw na aktwal na may sesyon ang Kamara. Ayan po, attorney. Ano po masabi niyo sa pahayag po ng ni Tito Soto? Sabi niya, judicial overreach now. Ay, nako. Bulaga. Alam po ninyo, ako tatanungin mo, ano yung judicial overreach niya? Palagay ko, ang ibig niya sabihin, ignorance overreach. Hindi ka abogado. Huwag kang magkakamali na pumasok ka sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka na nga. Nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag doon. Tumigil na kayo. Tingnan nyo labag daw sa saligang batas. Yung pagdideklara na yung articles of impeachment ay lumabag sa saligang batas. Sa ating pong saligang batas, merong prosedimento, may procedure, may pamamaraan ng pag-file ng articles of impeachment. At klarong-klaro doon, na pag final mo yan, bibigay mo sa Speaker of the House, tapos, Speaker of the House, within 10 days, ibibigay mo sa Committee on Justice. Ay, hindi mo nila ginawa. Hindi na nila ginawa yon. Pagkatapos, hindi pa nila binigyan ng due process na yung dinidemanda mo, tawagin mo at magpaliwanag ka para malaman natin kung may probable cause o wala. Hindi rin nila ginawa yon. Marami silang nilabag at yun yung pinaliwanag ng isa-isa ng Korte Suprema. Hindi nila matanggap. Pinagpipilitan nila yung kanilang opinion kasi nga ayaw nila kay Duterte. Ganun lang yun. Tigilan nyo na yan.
tama na ang ignorance overreach.